Matapos ipakontem ang Chief of Staff nito na si Zulaika Lopez, winisyon ni Vice President ang due process na ginagawa ng ilang mambabatas na tila sumampal ng buong katotohanan sa ilang mambabatas na pilit binabatikos ang Office of the Vice President. Nagmukhang araw na parang walang alam sa batas ang ilang mambabatas sa Kongreso. Ito'y ayon sa ilan nating mga kababayan matapos ang biglaang pagdating ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kongreso ng Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan tila binasag ang script ng ilang mambabatas at tila nasupalpal ang chairperson ng committee na si Congressman Chua ni Vice President Sara Duterte. Matapos inaprubahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang naging mosyon ni Acting Chair Party List Representative Franz Castro na i-extend ang detention order ng 10 araw imbis na 5 araw lamang. Ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zulaika Lopez, dito na nga pumalagang Vice President Sara Duterte at matapang na binueltahan ang chairperson ng committee na si Congressman Chua. Kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na ikinisiya yung testimony? We will wait for Colonel na lang. Next question, please. Ma'am? Last two. Maria, make it brief. Make it brief. Hindi yan said po na kung kanig po kadali ng plano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pangkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapatong tampas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Max, na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Nabanggit po ba kasi yun? Yes ma'am. Ay hindi. Hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Anong sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Saka two. sir, sandali. Ano po yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. As DepEd pa pala tayo.
Pero pagdating natin sa OVP, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismo committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas, at kahit ako hindi ako makalabas basta-basta, dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Last question. For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly sinasabi ni DOH na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that hearing. So I had to take that oath. Pero, papasalamat ako sa inyo sa pili ng Yusek Lopez at sa lahat ng OVP version. Will you go up to the Supreme Court to question? Because may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. And yun lang ang sinasabi ko, sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, maliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? You guys press the name for hire. Do you think that will hold water as far as maybe pinning you down as concerned, or doesn't establish it? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. At apparently, nakikita mo kanina, ubus na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-content kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. You said that you're expecting again any contempt of your power. Yes, we expect that. We expect contempt, detention, we expect a term isn't like is terrorizing. We expect them to terrorize the Office of the Vice President. But yung message ng President Bogomol, because he said na papalagay daw po niya hindi niya malalampas. Yes, sinabi ko lang kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. We don't know the contempt Yes, kaya ako kayo binibigyan ng interview para dinetain nyo na yung tao for due process. Sir, asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Kita sumagot. Camera. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place.
You ask the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. I think the proper remedy is for you to go to the court. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin po natin yung batas. Kaya nga, dito sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Mimigay tayo ng ayuda ng halos kalahating trilyon, kalahating trilyon, discretion lamang ng mga kongresista kung sinong bibigyan, inuubos natin ang kalahating trilyon pamimigay ng pera, di ba? Kung saan-saan na lang. Pero nagagamit ito, syempre, sa politika. Bibigyan ba nila yung mga kalaban nila? Syempre, hindi. In anticipation ba to sa election? Syempre, oo. In anticipation ba to sa papasko? Siyempre, oo. So yan yung mga pinagkakaabalahan nitong ating gobyerno, di ba? Lalo na dun sa isang topic. Ang sabi ng ating Vice President Sara Duterte, balita ako, may intelligence report na ako ay gustong ipapatay. Kaya pag ako ay pinapatay, meron na akong kinausap para pumatay rin, di ba? Ang tinututukan ng ibang media at ng ibang ahensya, yung magiging resulta, hindi yung pending threat, yung premise sa buhay ng ating Vice President, sa buhay ng most voted and most trusted public official ng ating bansa. Lahat, pati yung NBI, pati yung DOJ, pati yung Kongreso, pati yung Senado, pati ang Malacanang, pati ang NSC, ang tinututukan, yung sinasabi ng pangalawang pangulo natin, pag siya ay pinatay na, wala man lang tumulong man lang doon sa threat sa ating Vice President na yun nga sinasabi niya, pag ako ay pinatay na, dahil ang balita ko, merong balita na papatayin ako, ito ang gagawin ko. Ang tinitingnan nila yung gagawin pagpatay na siya. Kung hindi ba naman nag-iisip ng tama, di ba? Patay na nga siya noon, pinatay na nga siya noon, di ba? Unahin muna yung gagawing krimen sa kanya na mayroong intelligence report na gagawin sa kanya. Pero ang sinasabi po ng NBI at ng iba pang ilang ahensya, wala pa daw silang namomonitor na threat kay VP Sara Duterte. Ano masasabi mo dyan, Yusek? Kaya nila sabihin yun anytime. Itong ang pagsasabi nila, ang sinabi lang nila sa Pangulo, di ba? Hindi nila sinabi yung sa side ni Vice President Sara Duterte, di ba? So, ano talaga yan? Medyo, alam natin yan, medyo biased yan, di ba? Pero personally, Yusek, ikaw mismo, nakakasama mo si VP Sara, may alam ka bang maraming assassination attempt or plot laban kay VP Sara? Unang-una, ang alam ko lang na nakikipag-away sa teroristang NPA ay siyempre Armed Forces, Philippine National Police, Pangulong Rodrigo Duterte, Pangalawang Pangulo Sara Duterte, ang ating Senador Bato and Bongo, SMNI, di ba? Pastor Apollo K. Buloy, Duterte Youth Party List. Mabibilang mo sa kamay mo kung sino nakikipag-away sa teroristang NPA na threat ng ating bansa for 50 years na. So doon pa lamang, kung ikaw ang nakikipag-away sa teroristang NPA, syempre kayo ay malalakas sa gobyerno, kita ng taong bayan na kayo ang leader ng sambayan ng Pilipino paglaban sa NPA. Syempre doon pa lamang ang buhos ng galit at pakikipag-away ng NPA maliban sa AFP at PNP, pupunta rin sa inyo, di ba? Pupunta kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte,
sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy, sa Duterte Youth Party List. Kakaunti lang tayo nakikipag-away sa teroristang NPA eh. Karamihan naman ng kongresista, tahimik sa issue na yan. Walang nagsasalita. Karamihan naman ng senador, maliban kina Senador Bongo at Bato, tahimik sa issue na yan. Karamihan naman sa Malacanang, tahimik. Gusto nga mag-peace talk kahit patay na si Joma eh. So, yun pa lang doon, threat sa buong bansa, national security threat ang NPA, teroristang NPA, tayo-tayo lang ang nakikipag-away. So, doon pa lang sa unang punto na yon, syempre, tayo ang nasa, tayo ang nasa edge, di ba? Kung merong babanatan ng teroristang NPA, tayo-tayo yun. Kaya nga pinagtutulungan rin si Vice President Sara Duterte nitong 3 makabayan sa Kongreso, kalyado ng NPA eh.